Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the
Check. Okay. Okay. So, Napapalitan. Yan. yun na. Okay. Yan. Yun. Okay na. So, yun. Medyo nagkakaroon lang po ng technicalities, no? Pero tuloy-tuloy po tayo, Pastor. Yan. Ganda yung sa inyo. Ang ating pong paksa ngayon, natatalakayin ay tungkol po ito sa contemporary worship. Of course, meron po tayong specific na worship team na tatalakayin po, Pastor. At yan po yung Planet Shaker. 8:45 p.m. 137. Actually, hindi naman worship team yan eh. Band. No? Band lang. Christian band. Yeah. Kasi pag sinabing worship team, sa church lang nag-church tama. yan, na kumakanta eh. Kaso kahit sa mga events na hindi Christians, kinakanta rin yung mga kanta nila. So, hindi pang worship lang ang kanta nila. So, pag sinabi nating worship team, pang worship. So, hindi lang sila pang worship, hindi lang sila pang pamilya, pang sports pa. Sports pa. Parang all in one. All in one. Hindi lang pang worship, pang masa pa. Pang masa at pang karnal pa. Pang unbelievers pa. Unbeliever. Kaya sala nila yung kanilang audience. Ito yung, ano bang pangalan nun? Nung nag-band, nagkumanta? Parang lang. Planet Shakers. Kakashake, ano? Parang kakalindol lang eh. Parang doon pa lang sa pangalan, na highfalutin na yung parang kagad po. sinishake nila ang planeta, ano? Hindi lang yung lugar, kundi buong planeta. So doon pa lang makikita mo yung pagka-hyper spirituality nitong mga ito. Hyper spiritual. May ano po, Pastor eh. Yan yung dinidepend ng mga dinidepensahan nila, dinajustify nila ng mga, siyempre mga Kristiyano ngayon, lalo yung mga kabataan, ang matindi ito eh. So sabi nila eh, kaysa naman anya gumasto sa walang kabuluhan, at least nagbayad niya ako ng 5,000 na ticket para makapag-worship. Hindi, sa totoo lang, mas maganda pang dumalo kasi sila sa Asin. Yung concert ng Asin. Dapat kasi kumbaga, inaamin mo na lang na wala ka ng wala ka ng pagkukunwari. Na kunwari sa Diyos ka. Kumbaga talagang ito'y enjoyment lang, pure enjoyment. Pero pag yung kunyari ay sa Diyos, pero ini-enjoy mo lang, hindi naman talaga sa Diyos. So mayroon pa tayong tinatawag na kaplastikan. Na nagkukunwari tayong spiritual, banal tayo dahil tayo ay dumalo sa Planet Shakers. Pero ang totoo, kaya tayo dumalo doon para masiyahan ang ating laman. Yung laman. Hindi ang ating spiritualidad, hindi yung ating pagiging mananampalataya ang ating sinasatisfy, kundi yung ating tawag ng kamunduhan. Tapos tinatakpan pa natin ng mga salitang hindi bali kasi yun naman ay sa Diyos. Ang totoo, ginagamit ang Diyos sa walang kabuluhan lalo. Yun lamang. Dahil ang music naman po ay talagang kinreate ng Diyos yan. Nilikha yan ng Diyos para i-enjoy ng lahat ng tao. Tama. Hindi masama na tayo mag-enjoy sa mga musika na mayroong meaning. Yung mayroong kabuluhan, yung tayo ay nai-inspire. Basta wag lang tayo makikinig sa mga musika na ini-elevate na ang demonyo at nagkukunwari. Kasi ang ganitong mga bands ay nagkukunwari. Parang nagtatago sila sa term na Christian. Kumbaga ay ginagamit nila yung kanilang pananampalataya, para magpalakas ng pananampalataya. Pero ang totoo, yung kanilang mga itinuturo ay salungat sa tunay na pananampalataya.
Dahil ito ay produkto ng mga tinatawag natin na mga word of faith movement at ng mga name it, claim it theology at saka ng mga charismatic Oo. movement. So kaya sa totoo lang, it's much better to attend a concert of a particular band, yung Filipino, yung ating mga banda na mayroon talagang meaning ang kanta, no? Kasi, Sa kultura, kaysa sa tayo nagpapaka-spiritual ko, no? Pero ang totoo ay tayo nagsasayaw lang naman. At tayo naman ay naroon lang para tayo mag-date. Para yung mga Kristiyano na mga magjowa, kunyari ay spiritual, pero ang totoo ay mayroong mga itinatagong mga kamunduhan sa isipan. At mapapagtakpan lamang iyon nung kanilang kunyari ay ito na may sa church naman ito magsusulisit pa, no? Di ba? Sa mga churches, Oo, para lang dumalo. pambayad sa ticket. Oo, pagkatapos sila doon ay nagsasayawan, nag-iindakan na parang daig pa nga yung nasa diskuhan eh. Di ba? So, Tama. hindi tunay yung kanilang ginagawa na espiritualidad sa totoo lang. Kundi ito ay kaplastikan na tinatakpan nila yung kamunduhan ng mga gawain kuno na pang-spiritual dahil ang mga kanta di umano ay sa Diyos naman yan. Pero kung susuriin mo ang mga kanta nila, hindi naman talaga ang Diyos ang itinataas eh. Kundi yung tao eh. Kundi yung hilig ng laman. Yung kagustuhan na sila'y yayaman, sila'y mahal na mahal ng Diyos, kaya kahit anong gawin nila, sila'y hindi sila kamumuhian ng Diyos, no? Isinasantabi yung hustisya ng Diyos at yung kabanalan ng Diyos. Doon sa kanilang pagiging kuno ay spiritualidad. Pero peking spiritualidad. Hindi sila nagpapakatotoo. Opo. Baka may patalastas na magpakatotoo ka eh. Maririnig mo, Pastor, yung mga karaniwan na response ng mga sumusunod dito. Ay, wag niyong husgahan. Kasi ang Diyos ay, Diyos pa rin ang authority ng worship. Kumbaga, Diyos ang nakakita ng kanilang puso eh. Kung nag-worship ba sila o tulad Nakikita naman sa lyrics eh, kung ano yung laman eh, ng kanilang puso eh. At ang laman ng puso ng mga kumakanta. Ngayon, tingnan natin, mayroon kasing history ang Planet Shakers. No? Ano kaya? Ang Planet Shakers ay isang movement o kilusan. At ito ay isang lumalagong church organization na kilala sa pagiging passionate, no? Sa kanilang pagpupuri at pagsamba. Di umano. At sa kanilang abilidad o kakayahan na pukawin yung uhaw ng mga kabataan para sa encounter sa Diyos. So yung salitang encounter sa Diyos, meron na tayong red signal. Oo po. Kasi pag sinabi mong you encounter God, na-encounter nila doon. yung nakasalubong o nakasalamuha o nakatagpo mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang kanta. Napuspos ka ng glory na. Oo, parang yung glory, yung sikay na glory ng Diyos ay nakarating parang nakarating ka sa langit sa pamamagitan ng kanta nila. Oo. At yan po ay nasa kanilang official website, no? Ng Planet Shakers. Ang kanilang sinabi ay, we have the ability to stir hunger in young people for encounters with God and the frequent outbreaks of miracles, signs, and wonders. Wow. Hunger talaga. Diba? Signs and wonders. Signs and wonders. Kumbaga, magiging pangkaraniwan na lang daw di umano yung mga himala at mga tanda sa pamamagitan ng kanilang mga konsyerto. Pero ang nangyayari ay yung pandemonium. Kaya alam mo yung salitang pandemonium, mayroong demonyo sa loob. Kaguluhan eh. Oo. Kasi God is not a God of pandemonium or chaos, but He is a God of order and peace. So, paano kung iyong pagpupuri ay puro kaguluhan ang nagaganap? Sigaw dito, sigaw doon. Talon-talon na parang walang pinag-iba sa rock and roll eh. Yung mga kanta nila Led Zeppelin, ganun. Mas maigi pa nanood na lang ng Mike Hanupon. Mas maganda, no? Manood ka na lang ng RJ. Di ba? RJ kaya yung yung Both by Blood, Christian band yan, narito si Pastor Angelo. Maganda pa yung mga Christian band na talagang totoo na
na nagpupuri sa Talagang, Diyos. oo. Hindi ganyan na halos nagsasayawan, nagluluksuhan, sigawan. Tapos ito pa, no? Itong Planet Shakers ay naitatag ng Assemblies of God. O pag Opo. sinabi nating Assemblies of Alam God, na yan. alam na natin. Ang Assemblies of God ay charismatic church at sila ay naglilin sa continuationism o doon sa pagpapatuloy ng mga apostol, ng mga propeta Yes. at ng mga gifts of the Spirit gaya ng speaking in tongues at yung miracles, gift of signs and wonders. At ang nakapagtatag nito ay ang mangangaral ni si Russell Evans ng Assemblies of God. Pagkatapos niya, di umano na magkaroon ng isang radikal na engkwentro sa Diyos. Yan, noong 1997. At ito'y lumago ng lumago dahil alam mo naman, ng mga kabataan, gusto ang rock and roll. Ay, opo. Ito ang Christian rock and roll. Nabibless sila dyan eh. Ang blessing kasi sa kabataan ay emosyon. Hindi yung grasya na naranasan nila, kundi yung kanilang emosyon na naranasan. Hindi yung mga katangian ng Diyos na natuklasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kundi yung kanilang mga kiliti na Tama. o mga kati na kinakamot habang kumakanta. Yung kiliti ng kamunduhan. Nakukuha, no? Desire nila po. Oo. Grabe. At lumago ng lumago itong movement na ito up to the point na naitatag din nila yung Planet Shakers Church sa Melbourne, Australia noong 2004. Na-imagine ko po, Pastor, yung sa pangalan pa lang nila na Planet Shakers, habang nag-worship sila dun sa church, talagang yumayanig. Ano? Yumayanig. Talagang nagyuyugyugan. Oo, yugyugan. Diba? Nagyuyugyugan. May kanta po niyan eh. Ay magyugyugan. Ganun yan eh. Tapos gamit mo yung words na Christians. Diba? Biblical words. Pero ang totoo ay yun talaga ang kanilang gustong mangyari na magkaroon ng pandemonium. Emotionalism. Yun, And emotionalism. revivalism. Yung revivalism kasi, iba sa revival. Ang revivalism, nilikha ng tao. Yung revival ay likha ng Diyos. Pero ang pag sinabing may ism, ito ay gawa ng isang grupo o ng isang individual. Ito ay naitatag nilang mag-asawa ni Russell at ni Sam Evans. At nananatili sila ngayon na hanggang ngayon ay senior pastors ng Planet Shakers Church sa Melbourne, Australia. At sila din ay parehong presidente ng Planet Shakers Bible College. Oh. May Bible College din. Oo, kumikitang kabuhayan, no? Sa concerts pa lang nila, kamahal eh. 5,000 per ticket. Pagka nasa ringside. At ito'y lumago hanggang sa naging isang global footprint. At ang sabi nila sa website uli nila ay expressing the Planet Shakers mandate worldwide through music and touring, international conferences and events, and Planet Shakers Bible College. At ngayon ay meron na silang 6 na campuses, church campuses sa Melbourne at 4 na campuses sa international sa Switzerland, Singapore, South Africa, and Papua New Guinea. At available ang kanilang mga sermons online sa kanilang website, ang Planet Shakers. Ang Planet Shakers Bible College ay nag-ooperate din out of Melbourne, Australia. At ito ang kanilang main goal according to sa Planet Shakers website. Ang sabi doon ay, and I will quote, "People find the healing, breakthrough, and provision they need as they encounter the tangible presence of Jesus and His family." So may family pala si Jesus. No? Opo, may tangible din siya. At tangible, yung family, yung presensya ni Jesus at ang kanyang pamilya. So may Diyos Ama, o pag may pamilya, may Diyos Ina, di ba? In a personal, in a life-changing way. At it is a major avenue to further their vision as their bands, including Planet Shakers and Planet Boom. Meron pa silang isang band. Planet Boom. Yung isa Shake. Sa Boom. So Shake, Boom, and Roll.
Yun. Shake, rattle, and roll. No? Parang ano nakakaiba. Shake, boom, and roll. At sila rin ang nagsusulat ng kanilang sariling musika, nagre-record ng albums, at nagtutour. Sila rin ang nagbabudget at nag-schedule. At siyempre, sa kanila ang kita. Kumikitang kabuhayan ang Planet Shakers Band. And this is what we are concerned about. Ang Planet Shakers is a continuationist, strongly charismatic organization. Pag sinabing charismatic is yung kanilang galing, na angking galing ang kanilang pinapagana dito. Yung Pangakit. magaling sa pagsasalita, magaling sa pagkanta, yung charisma. Diba? Yung dating, malakas ang dating sa tao. At itinuturo nila na ang encounters sa Panginoon o sa Diyos ay kinapapalooban ng feeling of the Holy Spirit and speaking in tongues. Na kailangan kung talagang ikaw ay naka-encounter sa Diyos ay magshababababalabababa usa karabababa rabakanda sumalanda karabashika. Ganon ang kailangan gawin ng isang tunay na naka-encounter daw sa Diyos. At pag hindi ka talaga nagsalita ng wika, eh hindi mo na-encounter ang Diyos. Kaya yung pandemonium, yung kaguluhan, talagang present lagi sa kanilang mga worship at sa kanilang mga tour. Pag Concert. biglang narinig mo, Pastor, parang pang-demonyo. Pandemonium, di ba? Pandemonium. So galing sa salitang lahat pan at demon, lahat ay demonyo. Yun. Pan meaning all. Baka po may sa atin na na pan ng Fan. Planet Shakers. Sila man kasi ay fan ng demonyo. Hindi naman ay pan, tinapay. Pan demonyo. Pandemonyo. So, tinapay na ang palaman ay demonyo. Yun pan, di ba? Pag sinabing pan de coco, ang palaman, coconut. Di ba? Di ba? Kung ano yung palaman, yun ang Ito naman, pandemonyo, ang palaman, demonyo. Kahit bagay. Nagtatago lang yung demonyo. Nagtatago yung demonyo doon sa kanilang worship. Kasi akala mo, when you worship, you think that you are worshiping God, but if your worship is not according to the scriptures, you are actually worshiping demons. Opo. At yan po ang totoo, Pastor, kasi si Satan naman yung deceiving talaga yung kanyang ginagawa, Pastor, di ba? Yes. Hindi siya magpapakita sa iyo na nakakatakot para iwasan mo siya, kundi para ma-convince ka at ma-attract ka sa kanya. At itong mga ganito po, Pastor, na paraan yung ginagamit si Satan, no? Di ba, isa kay Kibuloy, pagka narinig mo ang kanta ni Kibuloy, mabibless ka kung hindi mo alam kung ano yung laman Opo. Di ba parang, we thank you for what you have done, pero si Kibuloy yun. So akala mo lang ay Diyos na totoo yung kanilang pinapatungkulan, pero ang totoo, they believe that Kibuloy is their God. At ganun din sa Planet Shakers. Hindi naman kilala ng tao ang Diyos So kung ano yung kanilang dinidiyos, yun ang tinutukoy nila sa kanilang kanta. Kaya kahit unbelievers din, ito lang ang sign kung kanta ay sa demonyo at sa Diyos. Pag ang kanta ay kayang kantahin ng mga lasenggo at ng mga hindi Kristiyano at nai-enjoy nila yon, hindi sa Diyos yon. Because songs for God are spiritually enjoyed. It's not enjoyed by the mind or by the flesh. When we enjoy worship songs using our carnality, by means of our carnal emotions, most probably that song is not from God. Kasi ang palatandaan na talagang ang kantay sa Diyos, ang kanta ay nagiging kabaliwan lamang para sa makalaman. Hindi nila kayang ma-enjoy yun Lalo yung mga hymnaryo, yung mga hymns na mga na mga theological. Yes, so even songs na talagang ang sentro ay Diyos, hindi ma-appreciate ng isang hindi mananampalataya Pero kita mo ang kanta ng Hillsong, ang kanta yung yung Who am I? That the Lord, diba? Karaoke yan mga lasing Kasi di naman nila alam kung sino ang Diyos So kinakanta na, Who am I? That the Lord of all the earth. Sino yung Lord of all the earth? Hindi din nila kilala. Yung Lord nila yon.
May kanta pa nga po, Pastor, na By the Rivers of Babylon. Oh, by the rivers of Babylon. Oh, yun. Kaya biblical yun eh. Oo, pero hindi naman nila alam ang ibig sabihin. Ay, yung Babylon, yun ay kalaban ng Diyos eh. Nalulungkot yung... Yung Pero, mga taong yun eh. pero habang nagiinom sila, saya-saya sila sa Di- pagkanta. No? Oo. O kaya nga, ang kanta na para talaga sa Diyos, eh, hindi kayang i-enjoy ng mga taong hindi sa Diyos eh. Kasi kahangalan lamang sa kanila ang mga bagay na spiritual. And songs, spiritual songs are spiritual in nature. If they are truly spiritual, then carnal men cannot enjoy those songs. And because those songs are carnal, that's why they enjoy Mhm. those carnal songs. These carnal men enjoy these carnal songs. But if your song is spiritual, then carnal men cannot enjoy that. Carnal men cannot appreciate spiritual songs that are truly glorifying God. Oo, tama po. One time po, Pastor, may ako eh. Yung mga kabataan pa kami, syempre, galing din po ako sa yung talagang na-hype. Kinakanta namin nun, pag may mga fellowship ng kabataan. Mga One Way, Jesus, Diba? Ganun eh. Tapos, may mga in-invite kami na mga tagalabas na kabataan. So, Inilan nyo. sumama sila. Sabi ko, punta kayo, may concert doon. Yun ang pang-akit namin sa kanila. Ngayon, sumama sila dahil sa pandinig nila concert eh. Yun yung namin eh. So, enjoy sila. At pagkatapos yung tinanong namin, enjoy daw sila sa tugtugan. Yun lang ang namin. Kumakanta rin, One Way. Oo. Kasi maganda ang beat. Yung beat lang talaga. Yung beat lang ang kanilang tinitingnan dyan, hindi yung laman. Mm. So that's why if a song is enjoyed by carnal men, then most probably the lyrics of that song are not from God and not of God and cannot glorify God. So charismatic at may mga report na si Pastor Russell ay nag-perform ng healings, no? Among the congregation during services. At si Russell Evans ay member ng Empowered 21 Global Council along, take note, with Bill Johnson, A.A. Adeboye, an African apostle, Marilyn Hickey, a charismatic Pentecostal pastora, and others in the Word of Faith and New Apostolic Reformation movements. Wow. Connected talaga po sa NAR. Yes. So and these NAR movements is the reason or other reasons why maraming mga peking Christians sa mga Christian churches. Because they are products of emotionalism, easy believism. You just accept Jesus in your heart as your personal and Savior. And then you are saved no matter what. No matter what kind of life you have, no matter how you live your life, God's love is unconditional. You cannot find any word unconditional when it pertaining to the love of God. There's no such thing as unconditional love of God in the Bible. There is love of God. But the word unconditional is not present. Always not present. Because pag sinabing unconditional, parang sinasabi mo na walang hinihingi ang Diyos na kabanalan. You can live with whatever kind of life you want to live. Kahit ang buhay mo, asal demonyo ka, okay lang. Because God's love is unconditional. Pwede pa po kung unconditional election. Pwede yung election, unconditional. Pero ang love ay laging may condition, maging sa Diyos. Hindi ka naman patatawarin ng Diyos at iibigin na talagang kagaya ng pag-ibig sa mga elect kung hindi ka naman elect. Si Kristo yung conditional. Na kay Jesus yung unconditional love, wala sa tao. At alam na natin dahil nga sila ay kabilang sa mga ganitong mga pangangaral, itong si Russell Evans at yung kanyang asawa, naturalmente, ganun din ang kanilang paniniwala. Kasi may kasabihan tayo di ba? Birds of the same feathers flock together. Magkakasama kung ano yung hilig at kung ano yung turo, sila yung nagsasama-sama. At itong sila Bill Johnson, si Marilyn Hickey, especially, ito ay charlatan to Grabe. Nagpapanggap yan na isang faith healer.
Si Adiboye, ito yun, talagang ano to, yung radical na ano to, Opo. apostol. Di ba yan po ay African ano po? Mm. Mm. Bill Johnson, alam natin, yan ang senior pastor ng ano ng AG din, Assembly of God sa ang tawag dito sa US. Mm. So mga Assemblies of God, yan po ay charismatic na. Mm. Pentecostal charismatic. Sa isang sermon na available sa Planet Shakers Facebook page, pag pinuntahan nyo, ginamit ni Pastor Russell Evans ang biblical account ni Jesus na nirebuke yung mga alon at saka tubig. Yung alon at saka hangin. At sinasabi niya na tayo mayroon ding ganong power. Wow. To bind and loose things. Yun yun. To bind and loose things. Binding and losing na naman tayo. Binding and loosing. At dapat ay maranasan natin yan sa buhay natin. Yan ang po sinasabi ko. Yan. Ang problema, yung binding and loosing is not, the context is Peter preaching the gospel during Acts chapter 2. Yes. Yun na sa pamagitan ng pangaral niya, figuratively, no, ay nakakalaya yung mga kaluluwa mula sa gapos ng kaaway. Pero we cannot bind Satan himself. Kasi Satan is spirit. How can you bind Satan? Diba? Ang binabind ay yung tao sa pagkakaalipin kay Satanas. But not Satan himself. You cannot bind Satan. Eh di nilulus mo rin si Satan. Binding and loosing. I-release ko rin si Satan. Kaya nga nangyayari, linggo-linggo, nagre-rebuke sa kay Satan. No. Pero paano yun? Ibig sabihin, nakalaya uli si Satan the next Sunday. Para nga po yung nakita ko sa Facebook na meme. Nagpipray yung mag-ina. Baka po nakita mo rin ito eh. Sabi nung ina, kasabay yung anak ng babae, Lord, we bind Satan. Today, this moment. Sabi niya ganun. Hindi na siya makakawala. Tapos nagpipray din yung anak. Sabi niya, Lord, nabind na po si Satan nung nakaraan na. Sino kaya po nagpakawala? Baka yung kabilang church. Baka yung kabilang church naman. Kasi dapat mag-usap-usap lahat ng church na charismatic. Para dapat interconnected sila. Sabi nyo, nag-bind ka ba kagabi? Kasi nilus ko ngayon eh. Kaya bind mo uli eh. Para yan tayo. Okay, tingnan din naman natin ang Hillsong. Hillsong. At mamaya natin talakayin, ano ba yung ibig sabihin ng charismatic? Ano ba yung ibig sabihin ng prosperity and word of faith? Ang Hillsong Church naman, of course, ito ay kilalang kilala sa Sydney naman. Kung isa sa Melbourne yung isa, ito sa Sydney. Ito ay tinatag noong 1983 ng former global senior pastors Brian and Bobby Houston. Ako, very controversial itong si Brian Houston, no? Ito ay napatunayan na nagmemolest ng mga lalaki, no? Mga lalaki, batang lalaki. Oo. Of course, ay sila ang pinakakilala, no? Ang Hillsong marahil ang pinakakilala, no, na Christian band sa buong mundo. At nakapag-record na sila ng dose-dosenang mga sikat na kanta mula noong 1992. Kabilang yung paborito mo, yung Shout to the Lord. Favorite mo yan noon, di ba? Dati. Oo, talagang Sumisigaw all the earth, let us sing. Talagang ulit-ulit pa yon hanggang sa huli, hallelujah, purihin ka. Besides being Australia's largest church, no, ito po yung pinakamalaking church sa Australia, ang Hillsong ay marami ding mga iba-ibang mga lokasyon na mga churches sa buong mundo. Actually, mayroon na po yata yung dito. At may mga campuses sila, ministries sa Kiev, sa London, New York, Amsterdam, Copenhagen, Moscow, Sao Paulo, sa Brazil, at sa iba-ibang mga syudad ng iba-ibang mga bansa. At of course, ito ay part din dati ng Assemblies of God, Australia. Kaya pala. Pareho sila. Charismatic uli, di ba? Word of Faith movement. At of course, gumawa ito ng sariling denominasyon, no? Mali sa AG at lumikha niya siya ng sariling denominasyon, yung Hillsong Churches. Parang sa Cathedral of Praise, no? Dating Assemblies of God, no? Humiwalay sa Assemblies of God at bumuo ng kanyang denomination at ng mga daughter churches sa iba-ibang panig ng Pilipinas.
At si Brian Houston ay bumaba sa kanyang leadership role dahil sa kanyang allegation na siya ay mayroong mga sexual misconduct Oh. involving children. No. Ngayon, ang kanilang beliefs sa kanilang official website ay, ang sabi niya is, we believe in the power and significance of the church and the necessity of believers to meet regularly together for fellowship, prayer, and the breaking of bread. And it alludes to Acts chapter 2, verse 42, which says that the early church devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ano ang nawawala, no? Yung apostles' teachings. Kusa nilang inalis yung they devoted themselves to the teaching of the apostles. Inalis nila yon. Bakit? Kasi hindi na yung apostles' teaching ang kanilang tinuturo. Kasi ang apostles, hindi tinuturo ang word of faith. Grabe. Inumit nila yun sa verse. So kaya nga, alam mo, they are guilty of yung going against revelation, yung prohibition of against omitting and adding to the word of God, to the contents of the word of God sa Revelation chapter 22. Sa last verse Opo. na kung sino man ay magdagdag ng anumang hula o anumang salita sa aklat na ito, Ulaw ito. at yun ay tumutukoy doon sa canon ng scriptures. Kasi tinuturing natin na ang scripture, ang aklat na ito ay bahagi din ng ibang aklat. Mhm. Ay inalis nila mismo yung word na they devoted themselves to the apostles' teachings. Inalis nila yon. Deliberately, they omitted that. At contradictory na siya. Bakit? Ang isang obvious na dahilan, they ordain women as pastors. Oh. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming Christian churches ngayon ang nag-o-ordain ng babae ay dahilan sa nakikita nila sa mga charismatic churches. And charismatic churches, word of faith movement, adherents, ay yun ang nagiging role model ng mga maliliit na churches. Ay kung sila nga, 'di ba, sa US nga may obispong ang babae. Methodist nga sa US, merong obispo na babae. May pastor na babae. Eh di mayroon din kami. At yun ang problema, no? Yung pag-look up to ng mga maliliit na churches sa mga charismatic churches, unknowingly na ito palang mga ito ay hindi sumasang-ayon sa mga katuruan ng apostol Oo. at sa salita ng Diyos mismo. Talagang nilalaban nila yung katuruan ng apostol. Si Bobby Houston, asawa ni Brian Houston, siya din ay pastor ng Hillsong, Sydney. At sinabi niya sa The Christian Post noong October 16, 2014 that when it comes to women in leadership, the church needs to come of age sometimes and just grow up. Kasi daw ang mga Kristiyano, ang mga churches, hindi na daw lumago eh. Hindi na daw tumanda, kaya hindi daw matanggap yung mga babaeng pastor. Ang problema, yung unang Kristiyano, walang babaeng pastor at sila talaga yung matatag sa pananampalataya, hindi tayo. Hindi inaalaw po ng New Testament churches ang pastor na babae. Ano pang tawag yan? Kasama ba yan sa progressive Christianity? Ganyan? Kasama. Saka yung feministic theology. Oh. Laging pagka may pastor ang isang church, laging ang natural na kanilang leaning ay yung feministic theology that yung mga female ay kapantay lang ng lalaki sa lahat ng aspect. There's no difference whatsoever when it comes to role Church. in the family and role in the church. Kaya nga sa kanila ay ang babae ay kapantay ng karapatan na meron ang lalaki maging sa pamamahay. So, at kadalasan nga sa mga ganyang iglesia, laging ang babae ang nasusunod. Hindi ang lalaki. Alipin ng asawang babae yung pastor. Pag sinabi ni saka kita mo no, naging kultura sa atin sa Pilipinas. Pag asawa ng pastor, pastor agad. Pastora. O pastora. Kay mga bading ang gusto mag-asawa ng pastor para sila maging pastora. O nga naman, automatic nagiging leader eh. O, di ba? Kaya may isang bading, ang pangarap niya mag-asawa ng pastor. Para siya din daw ay pastora din. Pastora. O, di ba? So, anong laking kapusungan ang pinagagagawa nila?
Wala sa Biblia ang pastor. At yun ay separate topic na ating pwedeng talakayin. Maaring sa susunod talakayin natin, po no? natin. Talakayin natin na ang pastora ba ay nasa Biblia? Maaari bang magpastor ang isang babae sa iglesia? Talakayin natin yan sa susunod. Topic yan. At tiyak na marami pong manunood para tayo hanapan ng mali. At ang pinaka ang nakakaproblema sa Hillsong ay ini-embrace ng Hillsong ang Word of Faith movement. At ito ay galing sa kanilang website. Ang sabi nila ay, we believe that God wants to heal and transform us so that we can live healthy and blessed lives in order to help others more effectively. Naniniwala sila na nais ng Diyos na pagalingin ang lahat ng may sakit. At baguhin tayo upang tayo makapamuhay na malusog at mayaman. Blessed life. Pag-blessing kasi sa kanila, material law. Physical din. Para daw makatulong tayo ng mas epektibo sa iba. They go along with the teaching that God always wills to heal and that blessed equals healthy is the prosperity gospel, which adds that God wills to enrich us financially. Si Pastor Brian Houston ay may isang libro na alam mo ang title, You Need More Money. That's the title of his book. You need more money. Mukhang pera talaga. Oo. Kaya nga money-making machine ang Hillsong Band eh. Kaya Kita mo kung bumenta yan, grabe. At pinopromote niya doon sa aklat na You Need More Money, ang Prosperity Gospel. At ito ang sabi niya doon sa aklat na yon, sa page 8. We have to become comfortable with wealth and break the bondage, guilt, and condemnation of impoverished thinking. Poverty is definitely not God's will for His people. In fact, all His promises talk of blessing and prosperity. Page 8 noong, you need more money than ever. Sabi nga ni Benin, I don't need money in heaven. That's why I need it now. Give me more money now. Because I cannot have it in heaven. So we can only earn here na we can only spend money on earth. That's why ngayon na dapat tayo yumaman. At pinagpipilitan ni Brian Houston na pinopromote lamang daw niya yung paghahangad ng kayamanan para sa mga hindi makasariling layunin. Halimbawa daw, pag-invest sa ministry. At paano mag-invest sa ministry is to give your tithes faithfully. At ang sabi niya, it is hard to reconcile the idea that poverty is definitely God's will also for us. Sa kanya, poverty is definitely not God's will. So that's why, if you are a Christian and you are still poor, you are living out of the will of God. And your life is filled with curse of God, because that is not the will of God for you. Therefore, the devil is your God. Because His will is what's happening in your life. So kaya kung mahirap ka, hindi ka sa Diyos. Yun ang nakakalungkot, no? Pastor, na sa ganyang theology, no? Para Kaya, inusgahan mo na po yung mga walang sapat na kayanan sa ang problema kasi ganito yung ating pananaw sa mahirap, depende kung nasaan lugar ka eh. Halimbawa, sa Africa, dito may bisikleta ka. Sa Africa, mayaman ka. Pag may bisikleta. Oo, pag may bisikleta ka doon. Kasi doon, wala talagang sasakyan, kundi bisikleta. Ang kanila nga doong tsinelas yung plastic na lalagyan ng Coke. Yung bote ng Coke na plastic. Binubutasan nila yon, tapos nilalagyan ng tali. Doon nakasuot ang pa. Oh, ibig sabihin, ang pagyaman ay nakadepende sa kung saan kang lugar nakatira eh. Halimbawa, mayaman ka dito, pumuntang kang Amerika. Ay doon, mahirap ka na. So, pagdating mo sa Amerika, yung mga taong naniniwala na yung poverty is not God's will for your life, you are not living according to God's will. Pag nasa Amerika ka na. Pag nasa Pilipinas ka na, wow, you are living according to the will of God. Dahil mayaman ka dito eh. Kasi kung may 10 milyon ka sa Pilipinas, medyo middle income ka. Makapag-business ka na kahit paano. Pero pag may 10 milyon ka sa Amerika, mahirap. Napakahirap mo doon. Kung may 10 milyong piso ka lang doon,
Mahirap ka doon. You belong to the D crowd or C crowd. Pag dito, nasa B crowd ka. Diba? Kaya nga, paano mo ngayon i-reconcile kung ano ba talaga ang blessing? At kung ano ba talaga ang kayamanan? Pagdating sa material, no? Pagdating sa material, ang sukatan nito ay yung ekonomiya kasi ng isang bansa kung saan ka naroon. Kaya pumunta ka sa pag may pera ka, pumunta kang US, kulang iyong 2 milyon. Pag ikaw pumunta roon, pamasahe mo, tapos gusto mo talaga magbakasyon, kulang iyon. Hindi ka makakapagsaya. Pero yung 200,000 mo, pag pumunta ka ng Vietnam, buhay hari ka. Di ba? Buhay hari ka doon. Oo. Kasi milyon yun doon. 5-star ang yung hotel. Oh. Kaya tita mo, yung mga Amerikano, gustong-gusto sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung cost of living, napakaliit. Napakababa. Compare sa kanila, ano po. O kaya kung sila roon ay middle income lang, pagdating dito, tinitingala sila, napakayaman. Kung mayroon ka doon na, let's say, pension, $5,000 a month. Abay, pagdating dito, malaking pera yun. Kaya ang mga Pilipina talagang gusto AFAM. Di ba? AFAM. Hindi ko alam kung saan nag-ugat yung word na AFAM. Di ba? So, meron siyang pinag-ugatan di ba? Yung AFAM ay isang foreigner na mayaman na susuporta sa pangangailangan mo dito sa Pilipinas. Kasi barya lang sa kanila yan Siguro pamining nun, a foreigner abundant Money. in money. Abundant. Oo nga, no? A foreigner who is abundant with money. With money. Yeah. Okay yan. Term Okay. lang po natin yan. Yan, galing mo talagang mag-acrostic na. Talino talaga ni Pastor Derek. Samba. Diba? Kalukuhan lang yan. Kita mo? Yung pag-invest sa ministry, ang dahilan kaya daw dapat kang yumaman. Wow. Kailangan kang tumulong, mag-tithes and offerings, mag-sacrificial giving. Yeah, yung yaman mo, may purpose yan. Para sa kanya lang church yun, di ba? Siyempre. Kasi hindi naman niya encourage sa magbigay ka sa iba Sabi niya, dito kayo sa amin. So, poverty is definitely not God's will for Christian. Grabe. So, if you are living in poverty, you are living not according to the will of God. Opo. Kasi sabi nila, niredeem na ng Panginoon yan Tinubos ka na ng... Kaya you must repent because probably you are sinning. Kawawa naman yung mga... Secretly. Probably you have some hidden sins. Kasi hindi ito kalooban ng Diyos. Ba't nangyayari sa'yo? Dahil hindi ka pa talaga nagtatapat sa mga iba-ibang area ng buhay mo. Maaring nakatago. Kaya magsisi ka. Pero ang problema, ang turo ni Pablo ay to be content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Philippians 4:12. Para sa akin, natututunan ko ng masiyahan sa lahat ng kalagayan. Maging mahirap, maging mayaman, magutom, managana. Ang lahat ng ito ay kaya kong pagtagumpayan. Alang-alang kay Kristo. At itong Hillsong Church ay na-criticize na ito dahil sa kanilang posisyon sa homosexuality. Itong si Pastor Carl Lentz, New York Hillsong, mga bading ang kanyang worship leaders. Mayroon dalawa siyang member ng worship team, bading, naglilibin. Pero tinotolerate niya. At si Carl Lentz ay laging kasama itong si Justin Bieber, lagi sa mga nightclubs. At nakukuhaan sila ng larawan na sila ay umiinom sa loob ng nightclub. Carnal talaga. At noong 2021 ay sinibak si Pastor Carl Lentz ng church niya dahil sa pangangalo niya. Siya ay nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. At nung siya pagkomenten tungkol sa gay marriage, dinicline niya na mag-comment siya. At nung interview sa kanya, televised, sabi niya often people want you to make these big statements about things, example, gay marriage, and I don't believe it's fair. So I don't think a public forum is always the best place to talk about gay marriage that is so sensitive and important to so many. Bakit? Because in a public forum, there's no discussion there. We should not discuss this in public. So ayaw niyang mag-comment kasi bakit? Yung tatay niya. Bading.
Kaya pala eh. At itinago niya yon. Alam niyang bading ang tatay niya, alam niyang may mga babae pati at lalaki na minumolestya yung according sa mga news. Pero alam na niya, pero nag-obstruct siya ng justice. Hindi siya nag-witness against his father. Even though he is a pastor, but he did not go with the yung justice na dapat na makuha ng mga biktima. Grabe. Wala ginawa niya. Kaya sabi niya ay doon sa Charisma News, mayroong kinote ng isang pastor. New York megachurch pastor believes sexuality shouldn't be discussed in public forum because it is sensitive and not important. Sensitive. Hindi naman. So parang si ano rin lang yan. Parang nung pinagko-comment si Joel Austin, di ba? So, paano yung mga hindi nakakakilala kay Kristo? Paano yung mga Muslim? Paano yung mga Hindu? Sabi niya, I don't know. And I do believe that Hindus are good people. Ligtas din sila. Oo. Hindi daw niya pwedeng pakialaman yung kaligtasan ng ibang tao. So I give people freedom and I don't judge people. Paano yung judgment ni Jesus? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. That is a declaration of soul way to get to heaven. The only way. And tingnan natin. May shout out. Pastor Roy, no? Pastor from Bicol. Russell Ayomen. Si Pastor Roy po itong Pastor Roy. from Bicol. Magandang Maray na banggi. Maray na banggi, di ba? Maray na banggi po sa ating mga Bicol viewers. Sa Bisaya naman ay maayong gabi sa inyong tanan. Yan. Ngayon, tingnan natin ang ibig sabihin ng Word of Faith. Ito kasing dalawang churches na ito at maging yung Bethel Music. No? Alam natin ang Bethel Music kay Bill Johnson. AG din yan, no? Assemblies of God din. At si Bill Johnson ay isa sa mga adherents at siya ang isa sa mga leaders ng NAR o New Apostolic Reformation. New Apostolic Reformation is a belief that in these last days, God is bringing the office of apostles and prophets back to the church. Kaya New Apostolic. Nire-reform ang church at ibinabalik ng Diyos di umano para sa papadating na end times yung gawain ng mga apostol at mga propeta. At ginagaya nga nila yung sa Lord of the Rings, di ba? Yung kay Gandalf na nakahawak sa tungkod. We declare that we now end racism. Hindi naman nag-end. Tagal na nilang dineclare. Even daw sa inside the church ay mawawala ang racism. Hanggang ngayon, meron. Sila nga mismo ay racist eh. Okay, tama. Hindi, yung mga nasa pastor. Nasa NAR. Racist yan. Sobrang ayaw nila makihalubilo sa mga mas mababang uri. Kasi apostol ako eh. Yeah. Ikaw ay ordinaryo ka lang eh. I am the repository of God's promises, of God's blessings. You cannot withdraw from the bank of God. I am the bank of God. You need my permission so that you can withdraw from God. Para si Butchal. Yun. Ang repository kasi bank. Bank is a repository of notes. Ba? Money and anything of value. Pwede mong ilagak dyan, title, isang lamo, o yung jewelry mo. Ngayon, pwede ka lang makakuha ng blessing pag ikaw ay pinahintulutan ng bankero. So, bankero pala si Butiel. Kaya lang, wag siyang wag siya doon sa sa layag. Hindi niya kakayanin. Walang panghawak, isa lang eh. Wag siyang magbangkero sa layag. Oo nga, no? Hindi siya makakaabot. Walang pangtimon eh. Isa lang. Ngayon, tingnan natin ano ba ang Word of Faith. Ano ba ang New Apostolic Reformation? Ano bang ibig sabihin ng charismatic at yung prosperity gospel? Pag sinabi nating Word of Faith,
Ito ang katuruan, no, na hawak-hawak din o pinangahawakan ng mga false teachers like Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul and John Crouch, Fred Price, no, si Rodney Howard Brown, noong the Holy Spirit bartender Mhm. of the Holy Laughter fame. Sila ang may ganitong paniniwala. At ang Word of Faith ay nagmula sa Pentecostal movement noong 20th century. Noong particular noong 1906 Azusa Street Revival sa California, Azusa Street sa Los Angeles, California. Na itong mga naging Pentecostal, kasi dating walang Pentecostal eh. Dati walang grupo na Pentecostal. Kailan lang sila? Kailan lang noong 1900s lang. Early 1900s. Ito ay galing sa tinatawag na mga Black Americans na member ng Methodist Church. At mula roon, sila ay nakabuo ng isang grupo na di umano ay nakaranas, no? Sa isang revival meeting, nakaranas sila noong mga speaking in tongues, nung pagdidiliryo, no? Ng mga tinatawag nila na convulsion in the spirit, lapping, yung parang crying out to God, no, loudly in the spirit, and there are some who spoke in tongues according to the narratives of those who witnessed, no. At nakabuo sila ng isang grupo. Pero saan nag-ugat yan? Nag-ugat yan kay E.W. Kenyon. Si E.W. Kenyon ay pinag-aralan niya yung metaphysical new thought teaching ni Phineas P. Quimby. Si Phineas P. Quimby ay isang mesmerizer o isang albularyo. Isang hypnotist. Non-believer. Hindi talaga siya Kristiyano. Hindi siya Christian. So natutuhan ni E.W. Kenyon yung metaphysical new thought teachings kay Phineas P. Quimby, yung mind science. Doon nag-ugat yung name it, claim it. Ang mind science is your mind has control over your body and therefore over your future. So if you just believe in positive things, then you will attract positive things. If you believe that you will get wealthy, you will attract wealth. If you believe that you will get healthy, you will attract health. If you believe that you will become a great somebody someday, you will be great someday. Because it's the power of the mind that will cause you to be blessed. Kumbaga, ang universe ay susunod sa kapangyarihan ng iyong isip. If you are positive, Kasi, the universe will follow your desire. At nang i-combine ito sa Pentecostalism, nagresulta ito doon sa tinatawag natin na Christian mysticism. Yung mystical na mga bagay nagaganap. Sa kanila nang galing pala po yan, yung mysticism, yung mga supernatural. Supernatural, hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Gaya noong di umano, mayroon daw isang anghel na siya'y mabubunggo na, may isa daw maliwanag na nilalang na biglang pinigilan daw yung napakalaking 10-wheeler. Mga highfalutin na mga kwento, no, na testimony. Doon nagbugat yung mga testimony na talagang akala mo nakakagulat. Akala mo talagang maniniwala ka. Maniniwala ka, pero ito yung mga invention lang nila. No? Para maakit ang tao. Para maakit ang tao. Yung siya daw ay nanalangin na sila ay magkaroon ng nasa bundok eh. Nagpipray sila na makakain sa Jollibee. No? Tapos bigla daw may tumuktok, may nagdala ng Jollibee. Wow. Exaggerating pala nagpabili. Tapos kanya na lang hindi isinama yung pag-uutos na bumili ka ng Jollibee. Kala ko po yung inutusan yung manok eh. Inutusan yung manok. Na magluto. Hindi, halika dito manok. May pastor bukas na. Oo, tama. No? Yung inutusan niya ang manok. Dito ka manok. Sumunod daw yung manok. Pinagluto no? So, kinumbine nila ito sa Pentecostalism na yung metaphysical thought teaching ng isang albularyo mula kay E.W. Kenyon. Pagkatapos ay nag-result ito sa Christian mysticism.
Tapos si Kenneth Hagin, nag-aral naman kay E.W. Kenyon. Si E.W. Kenyon, nag-aral kay Phineas P. Quimby. Si E.W. Kenyon naman na nagturo kay Kenneth Hagin. At ito ang pinanggalingan ng Word of Faith movement. Si Kenneth Hagin naman, naging disciple niya si Kenneth Copeland. Makinit talaga. Si Kenneth Copeland, ang disciple niya sa Pilipinas, ay si Eddie Villanueva. Kakita mo si Eddie Villanueva, mayroong flavor ng mystical na parang sinabi daw sa kanya na siya ang magiging presidente. Kaya kung hindi ka daw bubuto sa kanya, baka magkasala ka sa Diyos. May kaso maraming bumubuto sa kanya. O paano yun? Ay di hindi totoong siya propeta. Siya ay false prophet. Pero pastor, marami influensya dito sa mga Pentecostal sa Pilipinas. Yung sila, di ba po sila? Kenneth Copeland, sila Kenneth Hagin. Marami. Maraming na-influence. Hiram Pangilinan. Yun. Yan yung mayroong Gold Dust. Na ang founder ng Gold Dust, no, sa US, no, isang charismatic din, na Word of Faith din, na teacher. I just forgot the name. Tapos ay yung mga healings, no, yan ay galing din doon sa mga charismatic, sa mga prosperity gospel adherents. So yun ang dahilan kung bakit kumalat ng kumalat ang mga iba't ibang katuruan gaya ng Holy Laughter naman, no? At ang Holy Laughter naman ay galing kay Rodney Howard Brown. Si Rodney Howard Brown ay isa ring ni Kenneth Hagin. Isa ring follower ni Kenneth Hagin at saka ni Kenneth Copeland. Ang Gold Dust, ang niyan ay nasa ko na naalala ko na yan eh. Gold Dust Theology. Yung yan pumunta rito yan, di ba po? Yung nilihan pa niyan si Hiram Pangilinan eh. Gold Dust Theology. Tingnan natin. Pumunta siya doon eh. Yan. Wala kasing iisang founder yan eh. Parang iyan ay biglang-bigla na lang lumabas eh. po. Yan. Grabe pala po ang Kasama sa Gold Dust yung Angel's Feathers na nakakakuha daw sila ng mga ng mga balahibo ng anghel. Feathers. Yan. Balahibo pala ang anghel. Pakpak na naglulugon siguro. Yeah. Yun, si Mills. Mills ang apelyido niya, pero hindi ko siya nakakita pa. Panaalala ko lang, no? Si Mills. Si Mills ang founder ng Gold Dust. At ayon sa kanya, ay yung gold dust or gold flakes falling from the sky during worship are nothing. No, are purely display of God's power and manifestations. At meron din sa Bethel. Sa kay Bill Johnson. Kay Bill Johnson meron din. Meron din silang glory cloud. Sa kay Bill Johnson naman, nagkaroon din sila ng glory cloud. At ito yung kunyari ay pero ito ay lang, no? Special effects. Na kunyari ay mayroong cloud tapos ay bumababa, no? Doon sa congregation. At ang congregation mga nangingisay. Ito na yung glory cloud. Tapos ay may nagtapat na isang Joshua Mills pala. Joshua Mills. Isang nagtapat na sa isang church na mayroong gold dust, di umano. Nakausap siya ni Justin Peters. At nagtapat kay Justin Peters na siyang tagalagay noong glitters. Yung nabibili lang sa National Bookstore na talagang glitters lang. Pinong-pino. Na pinong-pino na pagka daw siya inutusan ng pastor, binigyan ng sign siya. Yun daw ay kanyang padadaanin sa aircon vent. Ilalagay niya sa aircon vent yung higupan ng para lumabas. At talagang syempre nga naman pag nahigop ng aircon kung saan humuhugot ng hangin yon, talagang siya ay i-distribute sa congregation. Oo, talagang mula sa itaas yung aircon sa itaas. At sabi nga niya ay umalis na ako doon dahil niloloko ko lang ang mga tao. So alam ko na ako'y kasama sa panloloko. Kasi si Justin Peters kasi is galing sa charismatic yan sa mga ganyang movement, sa mga Word of Faith.
In fact, matagal siya na naging adherent ni Benny Hinn, no? Kasama sa mga crusades. At ipinangako sa kanya ni Benny Hinn na siya daw ay makakalakad. Grabe. Pero napunan niya, sa tagal-tagal niya kay Benny Hinn, na yung mga tao na lumpo talaga, hindi talaga pinapapunta sa stage. Yung pala may interview yan. At ang kanila lang mga pinapapunta sa stage, yung may mga psychosomatic diseases, yung alam nilang sa isip lang talaga. Kayang ikondisyon. Pero yung talaga may diagnosis, yung bali ang paa, yung may mga x-ray, hindi nila daw yan papupuntahin sa unahan. Hindi kaya. So, ibig sabihin, manipulative lang yung kanilang paraan ng kunyari ay paghihimala. So, itong Word of Faith movement, diyan galing. Dahil nga ito ay movement, may kanya-kanyang version. Hindi siya kasi isang statement of faith eh. So, ang mga movement, may kanya-kanya silang specialization. At pag pinaghalo-halo yun, nagiging bilo-bilo. Nagkahalo-halo na. May kanya-kanyang flavor na. Kaya sa isang church, minsan, mayroong absent naman ang gold dust, pero mayroon naman silang speaking in tongues. Kasi hindi pa nakapasok yon. So, ang movement kasi is hindi relihiyon, kundi isang kilusan na may daladalang kakatuwang katuruan na yung mga unsuspecting church na hindi alam na sila ay false teachers, papasok sila ron. Welcome naman sila. Oo. Ang malimit na pinapasok ng mga ganyan, ng mga maling katuruan ng mga iglesia, ay yung mga churches na walang statement of faith, walang belief na nakasulat. Walang belief system. Basta ganun lang, church lang sila. Jesus, Jesus lang kami. yes. Lang. Karamihan sa mga Pentecostal church. Yes. Mababaw masyado yung pundasyon ng kanilang katuruan. Kaya nga't inaakala nila na porke meron lamang himala, maaring ito'y talagang sa Diyos na rin. At i-welcome nila yon pagsasalitain agad kahit hindi kilala. Napadpad lang doon sa church nila, yung di umano ay pastor daw sa ibang bansa. Pinagsalita na. Yung pala ay pastor ng kalabaw doon. Pastor pala iyon ng kabayo. Yung kabayo, baka. Ganyan. Baka doon sa Holland. Yung Birch Street. Doon, doon sila pala. Yung pala nagpapastor ng baka. Sa Holland. At sa puso ng Word of Faith movement ay ang paniniwala doon sa puwersa o kapangyarihan ng faith. Faith has power. At naniniwala sila na ang mga salita ay maaaring gamitin upang ma-manipulate yung puwersa ng kapananampalataya. So your positive words can manipulate the faith force that is already in you. So you actually create what you believe. And if you believe in the promises of the scriptures of health and wealth, you just believe according to your faith and it will happen to you. So, ang mga batas ay supposedly nag-govern sa faith force na ito. At ito'y nag-ooperate ng independence sa sovereign will ng Diyos. Kahit hindi kalooban ng Diyos, kung mas malakas ang faith mo, mangyayari yun. Hindi ang Diyos ang dahilan, kundi yung iyong force ng faith. And that God Himself is subject to these laws. There is a law that our faith has force outside of the will of God. So even if God doesn't want you to be prosperous, but you subject God to this faith, because God promised it. So therefore, God is subjected to that promise. Parang okay. Because you believe in that promise, you have faith in that promise, so there is a force that is in you so that God would subject Himself to that faith. So, binlockmail na rin po dyan ang Diyos. Parang ganyan na rin. Kasi, mas malala ito kasi ito yung blackmailing lang, parang ginagamit mo pa ang Diyos parang sinabi mo. Ito naman, inuutusan mo. Ay, maganda. You do it because you say it. You do it. I command you. Kaya diba, I command the weather. You see the effect? I command the rain to stop. You stop. I command the demons to get out of that person. Kaya yung mga pagpapalayas. Yun ay dahil sa kanilang faith force.
may force yung kanilang faith outside the will of God. Mm. And God has subjected himself to this faith because he said it, he must obey. So therefore, God can be manipulated. Yung Diyos nila yun, Pastor. Mm. Oo. Kaya i-manipulate ng tao. And that is nothing short of idolatry. Yes. You are now believing in yourself as though you are like God. And that the true God can be commanded, Mm. can be given tasks so that that God will obey your whims and wishes. Kaya ano yan, Pastor, no? Related pa rin yan dun sa ano, Mm. Pastor, no? Sa topic natin talaga. Yan yung pinagmulan po. Iyan ang pinagmulan. Ngayon may level ng diin at ng lalim sa ganitong katuruan. Yung kila Kenneth Hagin, yun yung mga maxim na yon, yung pinaka maximum level. Kumbaga ito ay 1,000 horsepower na. Kumbaga sa makina. Sila yung pinakamataas. Naalala ko yung dinidiscuss natin dati, yung kay Butchel, may acceleration eh. Ah, di ba? Accelerate your faith talaga naman. Kasi nga, may force ka eh. Kita mo yung accelerate, there is force. Kasi ano yan eh, yung law of yung thermodynamics. If there's a force, di ba, nothing will move if there's no force. So there is cause. So your faith is the cause of something that moves because that faith has force to move mountains. Wow. Diba? Your faith is the driving force behind all acts of God. Grabe. God will follow your faith. Because God always seeks for somebody who has faith. And that faith is what God uses so that He can do something. Tanda mo si Miles Monroe? Opo. Sabi ni Dr. Miles Monroe, nung hindi pa siya namamatay, ang sabi niya, kausap niya si Benny Hino, sabi niya, prayer is a heavenly license for an earthly interference. So meaning, God is always trying to find somebody who has faith so that He can act on earth because God cannot do anything on earth unless there is somebody on earth who believes and who has faith. Nasa atin ang control. Yes. Tao. Kaya prayer is an expression of faith and prayer is man's license, giving license to God. So man is the one who is giving license to God so that God can work something on earth because He cannot do anything on earth without somebody who prays, who believes, who exercises faith. So without faith, God cannot work. So He is limited by your force, faith. He is limited by your unbelief. He is limited by your faith. So God is just following your command like a genie na parang may utang na loob sa'yo. Dahil pinalaya mo siya. At ito ang problema, no? Idolatry, turning our faith and by extension ourselves like God Himself. And this word of faith movement is present, I believe, no, in 90% of Pentecostal churches. Kakita mo sa mga Pentecostal churches, no, ang laging sabi-sabi ng mga tao doon is tayo anak ng Diyos, walang makapipigil sa atin. Parang ambassador. Ambassador tayo. So tayo ay espesyal. Tayo ang pinakamayaman, tayo ang pinakamarunong, tayo ang pinakamagaling. Mayor lang yan eh. Ako anak ng Diyos eh. Ito yung mga nagpapabalik ng eroplano dahil may nalimutan. Di ba? Parang ano lang eh. Parang bus lang ba? Oo. O jeep. Markila ka ng Sabi. Grab. Mama, para. Nasa itaas na, napapabalik. Kasi yung kapatid na iwanan eh. Dahil na-hold sa departure area dahil nga may problema ang passport. Ay nakatuloy na siya. Nung makita niyang wala yung kapatid niya talaga, hindi nakasama. Pinabalik. Bumalik talaga. Balik talaga siya. Tapos ang katwiran, bakit? Anak tayo ng Diyos, siya piloto lang eh.
Ayun yung hyper faith. Bakit hyper faith? Dahilan sa mayroon tayong force ang faith na kaya nating pasunurin kahit sino. Pero only in imagination. Imagination lang Imagination pala. mo lang. Oo. Kasi kung talagang totoo ka may faith, ba't di ka yumaman? Sabihin mo, na kayamanan, lumapit ka. O bakit naman lahat sila mahirap pa rin? Karamihan ng mga Pentecostal mahirap eh. Tapos manghihingi. Na parang uutusan ka pa na, alam mo, magbigay ka kasi ito kalooban ng Diyos ng ministry ko. Para pang hindi ka nagbigay, parang may utang ka. Kaya kung mag-solicit yan, kahit hindi nila ka-church, talaga naman lakas ng loob. Kasi bakit? Kami ay may faith kami. Talagang ano. Mas malakas pala ang faith namin kasi kami ang nagbibigay eh. Di ba? Ibig sabihin kami ang may faith para magkapera, kayo wala. Wow. Oo, di ba? Kaya, Sila hingi lang ng hingi. bakit kayo manghihingi sa amin na kami hindi naniniwala sa turo niyo? Dapat kami sa inyong manghingi dahil kayo yung may malakas na faith, di ba? Baliktad eh. So, alam mo yon, pagka ang iyong faith is not in accordance with the word of God, ang tawag diyan is hyper faith. Hyper faith. Wala, nasa hulog. At ito na, mula roon sa theology na yan, na yung faith nila ang nagkokontrol sa lahat ng bagay, pati sa Diyos, lumayo sila ng lumayo sa kasulatan, at kiniklim na nila na ang Diyos ay kinreate ang tao bilang literal at pisikal na imahe, bilang maliit na Diyos. Dito na nanggaling yung little God doctrine. Little God doctrine is the wrong interpretation of Genesis chapter 1 verse 26 that we will make man or unto our own image, into our likeness. At akala nila yung image doon na Chelem ay actual physical image. Demot, no? In our likeness. Akala nila yung mismong pagka-Diyos ang meron ang tao. Kaya sila din ay Diyos. Kaya kung anong meron ang Diyos, meron din sila. Kung kaya ng Diyos lumika ng mga bagay-bagay, kaya rin nila. By using force faith. Di nila alam na yung image doon is hindi literal, kundi yung mga katangian na tinatawag nating communicable attributes. Kasi may mga incommunicable attributes ng Diyos sa theology. Ang incommunicable attributes ng Diyos na hindi pwedeng mapasa tao ay yung pagiging omniscient, omnipresent, and omnipotent. Hindi naman tayo omnipresent eh. Paano mo sasabing tayo Diyos din? Hindi naman tayo all-knowing. Hindi rin tayo holy na without blemish eh. At tao mayroong blemish. Tayo ay sinner. So hindi tayo Diyos. Pero ang iniisip nila nahulog lang sa pagkakasala. Kaya nawala ang pagka-Diyos, napapunta daw kay Satan. Kaya pag naging Christian ka daw, kaya din si Satan daw ang Diyos ng salibutan ito, Ephesians chapter 2. Di ba? Kaya ngayon, kung ikay may faith na, ibabalik sa iyo, ni Satan yung pagka-Diyos mo. Biruin mo. Nahihiram pala ang pagiging Diyos. O nahiram, nabawi ni Satan. Kasi ngayon, babawiin mo. Kaya na maging Krisyano ka, muli kang naging Diyos. Nawawala ang pagka-Diyos niya. Ngayon, ang Diyos, hindi siya makapasok sa lupa dahil si Satan pa rin eh. Ang Diyos sa libutang ito. Kaya kailangan may lisensya ang Diyos na maliit. Kasi siya lang ang pwedeng magbigay ng license sa Diyos, hindi si Satan. Kaso may harang eh. Kaya yung Diyos dito, through prayer, siya ngayon ang bibigay ng license sa tunay na Diyos. Upang ang tunay na Diyos makapakialam sa mundo. Kasi hindi siya makakilos sa mundo eh. Kasi ang simpapawid nababalutan ng masamang espiritu yan. Kaya kailangan niya ang mga tao sa lupa na mga maliliit na Diyos, di ba? Para bigyan siya ng lisensya. Pero hindi alam ito ng mga Pentecostal na yun ang doctrine nila. Hindi ko nila alam ito na Mga member ng Cathedral of Praise, akala nila tapat na tapat sila sa kanilang faith na ito'y sa Diyos, itong faith na to. Kaya kita mo, may mga taga-COP talaga, no, sadly, no, na hanggang ngayon, naaalipin pa rin ng ganoon na ang turo nila, pag may faith ka, walang sakit. Pero kahit mga matay na, hindi tinatanggap na dahil iyon sa kalooban talaga ng Diyos. Sabihin nila, si Satanas yun. Si ang bida pala sa inyo, si Satanas. Kasi kung totoo na kayo talaga daw ay sa Diyos, hindi ka magkakasakit. Kasi pag may faith ka daw, hindi ka magkakasakit, hindi ka maghihirap. O therefore, kung naghihirap ka, hindi ka sa Diyos. Nabulag talaga po sila ng doktrina na yan. No?
Nakakalungkot. Opo. Hindi po nila, Pastor, alam na ito yung pinagmula ng kanilang mga doktrina. Hindi which is nila alam po yan. very unbiblical po, Pastor. Hindi po nila alam. At sila lumayo ng lumayo at yun, naging little God na sila dahil di umano bago daw si Adan at Eva nagkasala, may potential daw sila na maging lumikha. Kaya lang ay nawala dahil nga sila ay bumagsak sa kasalanan. Para daw i-correct yung sitwasyon, itama, kaya si Jesus ay kanyang binitawan ang pagka-Diyos at naging tao. Namatay daw siya spiritually at kinuha ang nature ni Satan sa kanyang sarili. Pumunta sa impyerno at na-born again doon. Ayan ang turo ng mga charismatic, word of faith. Si Jesus Christ nagpunta sa hell at doon naghirap siya, siya'y sinalapang ng mga demonyo, Grabe, no? siya'y tinadyakan doon. Sa Bible, tinusok lang yan dito. At siya daw ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay na nagkaroon muli siya. Doon bumalik ang kanyang pagka-Diyos. At pagkatapos nito, pinadala ni Jesus ang banal na Espiritu upang gayahin ang incarnation sa mananampalataya upang sila maging maliit na Diyos. Pagka may Holy Spirit ka, you are now God because you have the Spirit of God. So therefore, you are God. At yun daw ang intensyon ng Diyos. Hanggang sa naging progression na yon, naging little gods, may ability na tayo manipulate ang faith force, maging prosperous sa lahat ng erang buhay natin, kaya ang sakit, ang kasalanan, ang kabiguan ay resulta ng kawalan ng faith. At ito'y masusolusyonan sa pamamagitan ng confession, positive proclamation. You claim God's promises for oneself into existence. So yun pala po yun, hindi yung repentance. Hindi. Positive confession. Positive confession dapat. Kaya sila, di ba positive confession, hindi na kailangan magsisi. Yun ay bahagi yun noong doctrine ng Word of Faith. Na di ba, meron ding pagyaman sila, pagaling. Amy Domingo, si Joseph Prince. No, may flavor din ng Word of Faith, kaunti, although ang 40 niya is universalism, Joel Osteen. So meron siyang Word of Faith, universalism, teaching, easy believism. Dito po, Pastor, sa atin. Hindi lamang po si Amy Domingo ang nag-adhere dyan sa yan. Tawag dito yung Hyper Grace, no? Si Prince, mayroon din yung Edwin Francisco. Edwin Francisco. Pastor na, ang kanya pong sa Facebook page niya ay yung Bride of Christ. Ayun, yung Bride of Christ. Na yung kay GBS din, no? Hindi po, Pastor. Hindi pa siya kay GBS. Hindi po. Follower din po siya, magkakaugnay po yan sa kay Ed Lapis yung mga tsaka kay Amy Domingo. Kaya, kumbaga talaga mixture na. Opo. So, yun. At, kaya ang may banal na espiritu, nagiging Diyos din. Grabe. Kaya yung sakit, yung kasalanan, kabiguan, ay resulta ng kawalan ng faith. At yun ay nariremedyohan sa pamamagitan ng pagpapahayag, confession, positive confession, na kiniklaim mo ang mga pangako ng Diyos para yung sarili at kailangan na you speak things into existence. So you must speak positive words. You don't speak negative words. Kaya pag may sakit ka, wag mong sabihin na, aray, masakit ang balikat ko, o kahit na-aksidente ka na, may fracture ka rito, Wala. at wag kang aaray. Ganun yun. Pag umaray ka, inaamin mo eh. So mangyayari yun. Nangyari na nga eh. Pero wag mong aminin na nangyari yun. Wag mong aminin na mahirap ka. Wag mong aminin na mahina ka. Paninindigan mo ang lakas ko. Malakas ako. Kakad gumagapang ka na. In Jesus' name, I'm healthy. Kahit butas-butas na ang damit mo, I'm wealthy. So, yun. So, this is a false representation of Christianity. False talaga. So, ang pagsalungat sa Word of Faith ay simple lamang na pagbabasa ng maayos ng Biblia. Malalaman mo na. Huwag ka lang basta makinig kasi. Ang problema sa mga naniniwala sa Word of Faith, positive confessions, little God doctrine, yung health and wealth prosperity gospel, mga Pentecostal charismatic, Assemblies of God. Ang problema sa kanila, sunod lang ng sunod sa katuruan ng pastor. Hindi sila nag-aaral. At saka kita mo, dinidiscourage sila kasing magbasa ng sarili nila
na mag-interpret ng sarili nila. Lagi silang nagsusupply ng mga, kakita mo sa mga charismatic Pentecostal Word of Faith movement, yung mga positive confessions, faith na yan. Meron silang laging may sinusupply na mga gospel, Bible study. Kasi hindi ka pwedeng lumayo doon. So, hindi sila nagpapabaya doon sa mga workers na magsaliksik ng sarili. Kumbaga meron silang nakalinya na panturo Opo. sa buong taon. Yan na. Hindi ka malaya na pumili ng sarili mong text for your Bible study and to study the text on your own. At hindi ka rin malayang makinig. Meron silang sariling theology na eh. Kumbaga ay controlled yung yung information. So may pagkakulto 'yun kasi pag sinabing parang wala ka ng kalayaang mag-isip para sa iyong sarili, Opo. kultik 'yan. Kultik, nawawala na yung yung basic human rights na mayroon ka dapat kalayaan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Opo. Nawawala kasi ang basic human rights sa mga relihiyong may pagkakulto eh. Kasi G12, Narian, yung Apostolic Reformation yan, ang G12. Kita mo meron lang silang ladder of success. G12 movement. Yun lang. So, itong mga librong ito lang ang dapat mong masterin. Yung iba hindi na dapat pag-aralan. Kaya nga sabi nila ng mga nasa G12, hindi ko na ikinukonsider yung mga inaral ko noon kahit pa ako'y nag-aral na master na ako. Tuturin ko ang sarili ko na ako'y ignorante. At inaalis ko ang aking mga natutunan. Kasi bakit? Kailangan palitan iyon ng New Apostolic Reformation Doctrine ni Cesar Castellanos. Pag-unlearn ka ba lang? You must unlearn the things that you have learned. Okay? Tayo po ay magtanungan na. Kung may tanong, May nakita po ako 128 kanina na pala. Sige. Back tayo dun po sa tinatalakay natin. No? So, Okay. although ito po yung ugat talaga nung yung contemporary worship. Kanina may tanong po si 5 p.m. Yan. 130. Si Joshua. Yeah. Pwede bang kumanta ng Planet Shakers? Kung kaya mo. Kung kaya ng konsensya mo. Kasi it's a matter of if you are truly believing that only lyrics that are glorifying God should be sung, especially in the church, then you should not sing music with lyrics that are defying the glory of God or going against the Yes po. clear teaching of the scriptures. Kasi halimbawa, you don't want heaven without us. That's why you brought heaven to earth. Di ba? Planet Shakers yan, di ba? Hillsong yata tapos to yun eh. Oh, Hillsong. Ganun din yan eh. Ganon din, may mga kanta din sila ngayon, di ba? Pwede mo bang kantahin yun na alam mo na ang doktrina, ang Diyos ay self-satisfied, ang Diyos ay self-content, No. ang Diyos ay self-existent, and siya ay hindi nangangailangan ng kahit ano at ng kahit sino at anong namang bagay para siya masiyahan. Pagkatapos sasabihin ng kanta na hindi mo nais ang langit na wala kami. Sino ka? Di ba biruin mo? Na parang ikaw ang kumukumpleto sa Diyos, kaya nga namatay si Jesus kasi kulang siya. Kahit na wala tayo, kompleto ang Diyos. Hindi na ako kakanta ng ganoon kasi mas maganda pa na kumanta ako ng mga asin. Kasi hindi ako nambablaspheme. Opo. Eh kasi yun, blasphemy yun eh. Pero kung kumanta ka ng kapaligiran ng asin, masdan mong kapaligiran, may meaning pa siya eh. Mas, actually, Pastor, may Kaysa kakanta ako ng ganyan. Opo. Mayroon akong kinumentan dyan na naniniwala sila dun sa Elevation worship, ganun Yeah, din yan. kasama rin po. Charismatic din po yan. Casting Crown, dati-rati, maganda ang mga lyrics. Ngayon, may napupuna ako na nagiging contemporary and parang nagpapalusot na siya dito sa mga sa mga sikat. charismatic eh. O, Chris Tomlin, ganun din eh. Yeah. I don't know Newsboy. Pero Elevation worship, Phil Wickham, I don't know much about Phil Wickham's music. Rin siya kapisado. Pero marunong po sila yung nag-perform lang kasi sila. Mga Christian. So, mga Christian performers, pagka hindi biblical ang kanta, wag nang kantahin sa church. Yes. Well, siguro personal mo. At kung personal na ikaw lang mismo. Oh. Pero Solo, no? solo ka lang,
Pero kung ikaw ay aware na yung kinakanta mo ay talagang abominable sa Diyos, I won't sing those songs. Yes. Mas mabuti pa kumanta ako ng love song. At least, di ba, hindi ako nang ano sa Diyos eh. Opo. Pero kung kakanta ka ng mga biblical kuno na lyrics, pero against naman sa tunay na kahulugan ng message ng Bible, dapat na nating itakwil yan. Yes. Kaya I have no enjoyment na ngayon sa mga music ng Hillsong. I don't sing anymore. No? Kahit Sa ano eh. kahit yung anak ko nag-aaral ng drums, no, meron siyang electronic drums. Para pinatugtog ko yung mga Hillsong, no, kahit walang lyrics, parang naano na ako, alam mo yon, yung nagigilty ako na bakit kailangan ko pang sabayan to. So mas mabuti pa na yun na lang kanta na hindi tungkol sa Diyos. At least hindi mo binababoy ang salita ng Diyos, di ba? As long as that song is not going against the scriptures at enjoyment, pure enjoyment. Pero yung ganoon na parang nagpapanggap ka pa na ikay nagpupuri sa Diyos, pero yun naman ay nilalait mo ang Diyos dahil may pinabababa mo sa, tingnan mo yung kanta na sikat noon, akala natin ay biblical yung, and as we worship, build your throne. Diba? Saka lang As we worship, build your throne. Saka lang nabibuild your throne. Worship mo tayo. Parang yung worship ang dahilan para ang Diyos, ang Panginoon ay makagawa ng trono. Na para bang wala pa siyang trono at di pa siya hari. Tapos, come Lord Jesus and take your place. Parang ikaw ang nagpapaupo kay Jesus dun sa trono na yun. Pero ang gandang pakinggan noong una nang di mo alam. So, I think it takes a lot of studies then. Not a lot, but yung discernment. May kanta pa po dyan. Basic discernment lang. Yung kanta ng ito, Planet Shakers. He riding in our praise. Parang ang Diyos ay nandun sa awang nagpupuri tayo. Ganyan-ganyan siya. Saka the Lord inhabits the praises of His people. Figurative yun, pero pag kinanta mo ngayon, parang ang Diyos ay naroon lang pag nag-worship ka. Pag wala, hindi siya, wala siya. Nagkikreate siya ng wrong impression at wrong doctrine eh. Tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos eh. Maraming kanta. Even hymns naman eh. Yung He walks with me in the garden. So, again, that's hymnal na yan. So, not necessarily hymns ang iyong kinakanta. Ay tama rin ang lyrics. Kaya nga dapat, hindi lang ang ating tinitingnan ay yung kung yung notes, yung melody. Kundi yun ding lyrics ng melody. Maaring ang melody ay hymnal siya. Mayroong parang sense of holiness. Pero yung kanta ay meron pa ring mali. So dapat lyrics and melody ating parehong tinatama. Yung melody dapat hindi yung parang nakakakiliti lang, parang nakakalukso ng dugo. Kung hindi, may sense ng kabanalan, may sense of holiness, na pag kinanta mo, you are focusing on God alone, and you are exalting His goodness, His mercy, His justice, His salvation, diba? His power, His majesty. So, dapat ang pinagtutuunan ng kanta ay talagang yung mga attributes ng Diyos eh. Yes. Hindi yung tao na parang puro punong-puno ng I. I love you, Lord, and I lift my voice to worship. So, parang maganda. Pero parang puro I na eh. So, dapat ang Panginoon lang ang pinagtutuunan natin ng pinakamataas na pagpupuri, atensyon, at ng pinakamataas na pagturing, hindi ang ating sarili. Mabanggit mo man ang sarili mo, pero dahil sa ikay benepisyaryo ka lang nung kanyang grace. So, ayun. Dr. Charles Stanley ng InTouch Ministry, Baptist yan. So dapat pa rin tayong maging cautious, no, kahit na sino. Although si Dr. Charles Stanley ay middle naman siya, no. Hindi siya charismatic, hindi naman siya Calvinist, no. Parang siya ay biblicist na may pagka nasa middle naman. Middle ang yung kado. Pero yung anak niya ang delikado. Yung anak niya ay ang view niya sa Bible ay new Opo, parang ganoon.
Butan ko na. Oo. Ano nga ba pangalan ng anak niya? Si Rick ata. Andy. Andy po. Si Andy Andy Stanley. Ano po yung CCC, Pastor? Hindi ko rin alam kung ano. Pwede po bang CWC. pwede po bang inyong bigyan ng meaning yung mga acrostic nyo kasi hindi po namin masyadong hindi ko po alam yung CCWC. So, kasi po marami pong ganyan din ang na churches eh. Christ the Living yan? Ano ba yan? Christ. Kanino po Kanino po kayang ang kanta? kanta? Well, Kate and Christine Getty, Grace. Sovereign Grace Music, yung isa pa. City Alight ba? City Alight medyo may pagka Parang medyo may pagka self-centered na rin eh. No, basta hanapin niyo po reform singers. More or less mas siya. Marami naman po. Marami sa Calvinist Church. Marami naman pong mga reform singers, reform bands. Hindi lang po natin ine-explore eh kasi parang nakasanayan na natin yung sikat, yun ang maganda. Mananatili sa iyong lili. Sasambahin ka. Romel Guevara. Ano po yan? Kanta ng Victory. Usually dapat nating tingnan ano ba ang statement of faith ng isang composer. At gaano na siya kalalim sa kanyang pagkaunawa sa Diyos mismo at sa Kristiyanong teolohiya. No? Kasi kung ang isang composer ay bago pa lang Kristiyano, paano niya ngayon lalaliman yung kanyang lyrics? Paano niya ma-appreciate yung lalim ng theology kung siya'y mababaw? Minsan, hindi lang minsan, kadalasan, basta magaling mag-compose, pinagko-compose kahit bagong Kristiyano. Minsan nga hindi Kristiyano, may alam akong church, nang pinatutugtog, pag absent yung mga musician sa church, nag-hire ng mga non-believers. Para lang may music. Para lang may music. Siyempre, pagka magaling, kahit na hindi nila kabisado, makita lang nila yung notes, kaya na nilang kantahin. So, isang pasada lang yan pag magagaling. Pero hindi Kristiyano. So, ano yung iyong prinsipyo talaga sa pag-worship? Ito ba'y pure entertainment na lang? Ganun nga mangyayari po. Di ba? So, Christ-centered worship church daw. sige po, pag-aralan natin. Saan po ba yan ano po bang website niya? Kasi po, hindi po naman agad-agad naming maano yan. Mari-research, di ba? Kasi baka magkamali kami, maraming ganyan ng pangalan eh. Hindi po kasi ibig sabihin Christ-centered. Ito toong Christ-centered eh. Baka ibang center. Baka po Christ, decentralized church. Kasi, instead na centered. So, tayo po magre-recommend sa comment ng mga kanta na ating pwedeng i-recommend. Napakarami na po naming naipong kanta eh. Theologically rich talaga. Yes, rich. Mas maganda na kantahin natin yan even sa labas, no? Para yung talagang maka-appreciate yung mga tinatawag ng Diyos eh. Para talagang mabisa. Kasi pag ang kanta ay inyong binabagay sa desire ng mga taong makasalanan, hindi siya makakonvert. Opo. Ang nangyayari, piniplease nyo lang ang carnality. Kasi iniiwasan yung masaktan. Yun na nga ang unang paraan o yung means para ang tao makaunawang siya makasalanan. Masaktan siya eh. Malaman niyang siya taliwas ang buhay sa kalooban ng Diyos eh. No. Kung parang binibebe nyo, unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Ang kanta ninyo ay parang kahit sino, mahal kita kahit sino ka man. Maging sino ka man. Diba? Robin Padilla at Sharon Cuneta. Diba? Mayroon pang kanta na yung spaghetti pababa, spaghetti pataas. Ginawang manalangin pataas, manalangin pababa. Attend tayo. Diba? Meron ba ulit? Oo. Biruin mo, manalangin tayo. Meron nga po niyan. Manalangin pataas. Manalangin. Spaghetti. Grabe. Pero maalala mo yun, hindi spaghetti pababa. Oo. Kapag kinakanta yun, kahit nasabihin na, para sa Panginoon ito,
Kung maalala ng iyong isip, ang iyong maging laman ng isip, yung mga gumaganon na mga babae. So kaya ang nangyayari is nabababoy ang pagsamba, nabababoy ang prayer meeting, nawawalan na ng sense ng kabanalan, diba? Ng solemnity, nawala na yung pagiging kagalang-galang ng ating pagtitipon. Na minsan na nga lang tayong nagtipon, tapos gagawin mo pang parang sa labas, parang reunion na lang, di ba? Minsan na nga lang, isang beses isang linggo ang pagsamba. Yung iba kasi araw-araw, pero hindi naman worship di ba? Worship of self ang nangyayari. Kasi sa worship, no, ang lagi nating titingnan, yung prinsipyo ng sa worship, sino bang dapat nating i-please? Yes, hindi po tayo. Yung mambisita, tayo ba, o Diyos? Ngayon, anong kanta ang makakapagbigay ng pleasure sa Diyos? O isipin nyo kung ano yung kantang gusto niya. Pwede bang masiyahan ang Diyos doon sa mga kantang pabebe? Yakapin mo ako, Lord. Ano yan? Hello? Ano ako? Boyfriend mo? Tinawag mo pa akong Diyos, pero ang tingin mo sa akin, kasintahan lang eh. Niromanticize na. Niromanticize mo na yung kanta. No, di ba? Maganda nga sa pandama mo at maganda sa pandinig mo. Pero sa Diyos ay pangit ang dating. Kasi banal siya, hindi naman po Yes. pwede. Kasi sino bang sasambahin? Tayo o siya? Siya. O sinong masusunod kung anong kakantahin? Eh di siya. Biro mo, ikaw ang sasamba, pero akong bahala sa gusto kong kanta. Eh di hindi ka sumasamba sa Diyos. Sinasamba mo sarili mo. Ito. Opo. Memorize ni Brother Chris eh. Oh, yun. The overwhelming Never-ending reckless love. Biruin mo. Correct. Doon pa lang sa salitang reckless, walang ingat eh. Oo. Grabe naman. Oo, di ba? Ano po yan? Highfalutin pa rin po yan. Hindi. Yun talaga ang ano nila na ang Diyos ay sinagasaan ng kanyang. Di ba mayroon pang isang kanta na God, parang disobey this law Oh, grabe. para padama ang pag-ibig sa atin. May ganung connotation. Dinisubay ba niyo yung law? Oo. Hindi, tinupad niya eh. Jesus the breaks the law. Grabe talaga yun. Di ba? Biruin mo yan. Parang ano. Never-ending reckless love. Aba, pag reckless po ang love, katakot yan. Di ba? Ibang klaseng pag-ibig yung reckless. Wala pong reckless love sa Bible. Opo. Ni wala nga unconditional eh. Diba? O everlasting, meron. Lasting lang. Everlasting, true, compassionate love. Pero pag reckless naman, ano yan? Parang ano yun eh. Caring ang Diyos eh. Okay, Holy Spirit, you are welcome here. Tingnan niyo po. Come flood this place and fill the atmosphere. Ang Holy Spirit pala, paminsan-minsan lang pumupunta, kaya nawe-welcome. Pag ang presensya ng Holy Spirit ay lagi nang nasa iyo, ba't mo pa i-welcome? Indwelling, nag-indwelt na nga eh. Paminsan nga sabi, welcome Jesus. We welcome Jesus, our visitor. Visitor lang si Jesus. Alam niyo, meron po tayong unseen visitor ngayon. Opo, kaya sabi nga po Palakpakan natin siya. yung isang MC po sa church. So, lahat po tayo bisita ng Panginoon. Pero, ang pinakang bisita po natin ay ang Panginoon. Yeah. Well, Pastor, ano na po tayo? Okay, kami po ay matatapos na ang time slot Opo. sa atin pong app. May nag-request po na kung pwede talakayin natin yung tungkol nga sa pastora. Sige po, next meeting ay next Tuesday, atin pong talakayin ng pastora. Gumagala po, kaya minsan late. Diba? Kaya welcome na. O, saan ka galing? Welcome ka. Diba? Baka pagka po gumagalang espiritu, ay yan po yung masamang espiritu. Kasi po, hindi siya omnipresent nagagala no? Nawawala sa isang lugar, punta sa isang lugar. Ayan po yung evil spirit. So, ang wini-welcome pala nila, evil spirit. Paalam na tayo. Sige po, babalik po kami sa Tuesday. Ganito rin po oras. Patuloy na tatalakay ng mga magbibigay sa atin ng paglago sa spiritual at sa doctrine. Gusto. Dito po, ang The Narrow Gate, and we are the Cult Busters. God bless you.